Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Net25 News and Info. Tungkol ito sa pahayag ng bagong hinirang na Ombudsman Boying Rimulya. Yung promise niya sa sangkatauhang Pilipino, transparency daw at saka actionable ombudsman. Pakinggan natin siya. Transparency and a lot of action. And probably transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan na ginagawa ng ombudsman. Kaya, papaliwanag natin sa nila kung ating ginagawa. Para malaman naman ang mga kabayan natin kung may opisina na gano'n. Transparency. Yan, transparency. And a lot of action. A lot of action. And probably transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan na ginagawa ng ombudsman. Kaya, ang paliwanag natin sa nila kung ating ginagawa. Para malaman naman ang mga kabayan natin kung may opisina na gano'n. Okay. So, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha. Ganda yung promise, eh. The office of the ombudsman will be transparent and will act on many cases, complaints, and so on and so forth. So, kumusta ang dating sa taong bayan? People who reacted. Tingnan natin, ha. In just less than 1 hour, 3,700 have reacted. Ito na, 2,200 ang galit. 1,200 ang tumatawa. 211 lang ang nag-like. So, halos 99% galit o kaya'y kinasusuklaman, pinagtatawanan ang bagong ombudsman. Yan po, nandito. Ang ganda kasi itong feature na ito ng Facebook na ito kinakatakutan ng Pangulo, eh. Bago magka-eleksyon noong Mayo, pinagbuntunan siya ng halos 1 million nga laugh emoji yung kanyang pahayag na mas madilim daw ang buhay ng Pilipino panahon ni Tatay Digong, sa kanya daw maliwanag. So ito ngayon, no? In less than an hour, galit. 2,200, 1,200 tumatawa, ang liit. Ang nag-like lang sa kanya, 211. Ganyan na ang tingin ng taong bayan sa bagong ombudsman. Tingnan natin. Comments. Remcar. Inom na lang natin yan. Basta Abdullah. Lakas kay Bibema. Benido Santos. JBC, nabayaran ba sila? Leonard Carlos, safe na yung mga nanakaw. Ito yung comment o post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, with Rimulya as the new ombudsman, the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez like Marcoleta, Cayetano, and Chango. People power is the only path to justice now. Ito, Leonelo Agrava, hayop ka, anong patas sa batas, anak mo nga limpak na druga nakuha, nakalabas agad. Randy Ilian, mas lumindol ng malakas sa ombudsman, grabe, hinagupit ng bagyong Boying Rimulya ang bansa, kawawang justice. Okay, action, sabi niya, first action. I-review daw niya, i-scrutinize daw niya ang Statement of Assets, Liabilities, and Network ni VP Sara. So, malala ko tuloy, late Chief Justice Renato Corona, ang basihan ng impeachment, SALN. So, dito, hahanapan nila ng butas ang ating VP Sara through her SALN. So, humanda po tayo. But, let's pray. Walang imposible sa Diyos sa prayer. More than ever, kailangan ni VP Sara ang ating suporta. Hindi ako natatakot dahil alam ko yung karakter, hindi naman santo o santa ang mga Duterte. May mga kahinaan din. Kailan pagdating sa nakaw na yaman? I don't believe so. Kikita mo naman ang buhay ni Tatay Digong. Napakasimple yung bahay niya.
Lifestyle niya, napakasimple. Ganyan din si VP Sara. Kaya kahit utingkayin pa nila, sandali, utingkayin, scrutinize, i-review, go on. Mas nakakabuti pa ito kay VP Sara. Sige. Ay, nako. Tingnan natin. Iba pa. Okay. May naalala kong post ni Atty. Rowena Guanzon. Itong pagkahirang kay BBM as ombudsman. Ang opinion ni Atty. Guanzon is survival mode na ngayon ang BBM admin. Bakit survival mode? Pinaghahandaan na nila beyond 2028. Kasi nakikita nila walang makakatalo kay VP Sara. Sinong kandidato ngayon ang tatalo kay VP Sara? Be? Martin Romualdez? Wala na. Nasa ibang bansa na yun. Hindi na yun babalik. Risa Hontiveros? Wala rin. Rapi Tolpo? Ang isa lang na may konting pag-asa kung tatakbo, si former Vice President Leni Robredo, dahil solid pa ang mga dilawan na sumusuporta sa kanya. But all others, no more. Kaya gagawa sila ng lahat para ma-disqualify si VP Sara from running on 2028. In 2028. That's their only hope. So, makasuhan, mapakulong nila si VP Sara o mapa-impeach nila. Ayan, kung sino man ang kandidato nila, pwedeng may laban. Kaya lang, as of now, unbeatable talaga. Kaya pagdasal po natin ang security ni VP Sara. Dapat maging safe siya para makaupo ang isang Duterte sa Malacanang on 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.